So ako'y naniniwala na papasok tayo sa simbahang ito na meron tayong mga personal na mga issue, pero naniniwala ako sa pagtatapos ng gawain ito ay ito isang magiging matagumpay sapagkat lalabas tayo na bitbit natin ang kalakasan na nagmumula mula sa kanyang mga salita. Amen? Hallelujah. So bago tayo magsimula, nais ko munang ang bawat isa magsiyuko tayo at tayo ay humingi ng gabay sa ating Panginoon sa tulong ng kanyang banal na Espiritu. Sige po, lahat po tayo magsiyuko at pumukit. Dakila at makapangyarihan Diyos na puno ng habag at awa, minsan pa kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyong mga lingkod, sa iyong mga kaluluwa na nandirito na dinala mo upang alagaan, Panginoon. At kami naniniwala, Panginoon, na ang presensya mo ay naririto, ang banal mong presensya. Hinihiling namin, Panginoon, na anuman ang mga bagay, karumihan na hindi karapat-dapat sa aming buhay, ay pakalinisin mo kami at patuloy mo kaming pabanalin sa pamagitan ng mga salita. Kami naniniwala, Panginoon, na kami lalabas sa gusaling ito, taglay ng panibagong pag-asa, kalakasan na nagmumula lamang sa iyo. Muli, Panginoon, sa iyo lamang ang pinakamataas na papurit pagsamba. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Minsan pa palakpak kay Jesus! Hallelujah! Okay, at ako po ay masayang-masaya na makapag-bahagi ng salita ng Diyos. Maging sa mga bisita natin. Kanina nandiyan yung si Sir Felix, tama pa? Sir Felix, welcome back po sa inyo. Hallelujah. Maging sa pamilya ni Sir Mayan, hello sa inyo. So, tayo po ay mag-aaralan ng salita ng Diyos. Amen? So, para po sa ating pag-aaralan, ako hihingi ng paumanhin kasi hindi ko po makukuha sa tema ng ating sa buwan natin. Ngunit naniniwala ko na ito ay paraan ng Diyos. Amen? So, ang ating pong teksto ay makukuha natin sa Revelation chapter 3, verse 1 and 2. If we have an NIV, actually this is 1 to 6, but babasahin lang natin yung mga certain texts kasi nadudun yung kahalagahan. At ito po ang sabi ng salita ng Diyos. To the angel of the church in Sardis write, these are the words of him who holds the seven spirit and God and the seven stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Verse 2. Wake up, strengthen what remains, and it is about to die, for I have not found your deeds complete in the eyes of my God. Somehow this is a very sobering message ng Diyos, na nakakalungkot. Right? And this passage na binabasa natin ngayong araw na ito is one of the letters of Jesus Christ to the seven churches na minention sa Book of Revelation. At sa particular na mga panahon na iyan, simula nang itinatag ang mga simbahang ito in Asia Minor or yung modern Turkey, ay yung mga mananampalataya, I believe that is around 25 to 30 years, yung panahon na simula nang itinatag at ito ning sinusulat ngayon ni Apostle John, na kung saan itong mga mananampalataya ay na-develop sila when it comes to their personality and character ng bawat simbahan. Okay? Kung titignan natin sa ating practical na buhay, ay marami sa atin dito, the longer we are part of this church, there should be a visible growth. Meron daw po dapat na nade-develop simula nang tayo ay naitatag sa simbahan or kung kailan natin tinanggap. There should be a visible growth na inaasahan when it comes to our personality at yung ating character. Ang hingi talaga rito. At kung saan si Apostle John he received a series of vision mula sa Panginoong Hesus at nagsimula siyang ipamahagi ang mga liham ito na kung saan ipinapakita rito o yung pinatutungkulan ng liham dito yung kondisyon ng bawat simbahan. Hopefully, we're getting the image. So ito yung mga liham na pinadala. This is a parang how do you call this? Yung parang yung mga mananampalataya ay nire-rate. Anong tawag doon?
Yung ini-evaluate. Yan. So yun yung nangyayari to. Ini-evaluate o yung liham na to when it comes to each churches, yung bawat simbahan. Now, the term church is not referring to the physical building. Alam nyo yan eh. Hindi yun yung pinatutungkulan dyan, kundi yung individual or yung church community ng mga believers. So tayo yun. So yung mga liham na ito ay pinadala sa mga mananampalataya to evaluate yung kanilang karakter. At sabi ko nga kanina, this is a very sobering letter para sa simbahan ng Sardis, na kung saan sinabi rito, when Jesus Christ turns His attention to the church in Sardis, ang sabi niya, I know your deeds. You have a reputation of being alive. Alam ko mga ginagawa ninyo. Sabi ng Panginoong Hesus, mukhang buhay kayo sa panglabas na anyo, pero spiritually, you are dead. Patay. Kaya nga, ang tanong dito, paano ang isang community ng believer or yung isang simbahan, kilala sila sa being full of activity, buhay naman sila, alive naman sila, pero somehow, sabi ng Panginoong Hesus, nakita niya, patay ang simbahan. Okay? Kaya nga, ang layunin ng liham na ito ay nagsisilbi ito bilang isang mapagmahal na paalala sa mga mananampalataya ng Sardis. At ito ay nagbibigay ng gabay, pagsasaayos ng kanilang buhay para maisakatuparan ng Diyos yung mga nais niya sa kanyang simbahan. So, in a sense, ang tawag sa mga liham na ito is timeless. Pag sinabi nating timeless, literal na ang liham ito ay nagsalita na sa maraming henerasyon at hanggang sa kasalukuyan. Ito yung sinasabi ng liham sa atin. Okay? At sabi nga rito, kung tayo ay taos-puso tayong makikinig, mauunawaan natin yung mga ilang mahalagang bagay patungkol sa simbahan ng Sardis. So I have 3 points. At 3 puntos po lang to. Number 1, spiritual authenticity or just appearance. Right? Spiritual authenticity or just appearance. Again, the Bible says in Revelation chapter 3 verse 1, I know your works, you have the reputation of being alive. Alive, alive, but you are dead. Patay. Okay? Now, itong mga katagang ito ay hinahamon tayo ngayong araw nito para suriin natin yung our own personal spiritual condition. Yun yung ginagawa ngayon dito sa atin. This is a timeless letter na hinahamon tayo to examine our own personal spiritual condition sapagkat alam niyo po, ang pinaka-kinakatakutan ng mga leader o ng mga simbahang ito has always been that we might be a dead Christian. Right? We might be a dead Christian. Baka patay yung ating spiritual. Kaya nga, the emphasis here is about spiritual. Pag sinabi natin spiritual, we have a slides there. Sabi rito, ang spiritual daw is being spiritual means having a genuine, ongoing connection with God. So tatanungin natin, meron bang patuloy akong connection sa Diyos? Na kung saan ang ating puso, ang ating kaisipan, ang ating buhay ay nakaayon sa kanyang kalooban. So that is being spiritual. It is our connection to God. Kaya nga, nais ko na gawin natin ang bawat isa to do a self-examination and be honest to ask yourself this question. What is the question? Are we truly alive in Christ? If we are being honest, kung magiging totoo tayo, totoo ba na buhay ako kay Kristo? That is an honest examination. Totoo ba? So, just to give you a geography and history, kaunti lang to. Patungkol sa City of Sardis. Ang City of Sardis kasi, kilala sila na isang bayan na nakatatag sa itaas ng bundok. This is significant. Sa itaas ng bundok,
At ang bayang ito ay napapalibutan ng what we call fortified wall o matibay na pader. Kung saan yung pader na ito ay nagbigay ng pakiramdam sa mga tao na ay hindi ito mapapasok ng kaaway. Imposible sa ganda, sa laki, sa taas. Hindi ito mapapasok ng kaaway. But history tells us that the city of Sardis were captured twice. 2 beses silang nasakop sapagkat yung outward appearance, yung panglabas na anyo, ay nagbigay sa mga bantay. Supposedly, dapat sila nagbabantay. Yung kanilang panglabas na anyo ay nagbigay sa mga bantay that they became careless and overconfident. Na hindi na sila nagbantay, kaya sila nasakop. Again, I know your works. You have a reputation of being alive, but you are dead. Kaya nga sa context ng spiritual, ito ay nagtuturo sa atin that our appearance can be deceiving. Right? Maaari yung anyo nating ito ay maaari nating madaya ang mga tao. Our appearance can be deceiving. A church or an individual believer, maaari taglay natin this success because of our activity, because of our involvement sa simbahang ito, or sa malaking we may be impressive sa mga tao. Yet, the Bible says, we are spiritually dead. Yung kahinaang ito, ang nagbubukas ng pagkakataon for the enemy to attack us. Being overconfident and careless. Kaya nga, when we say spiritually dead, sabi dito, spiritually dead refers to the condition of a person separated from the love, life, and presence of the Holy Spirit. Ngayon, titignan mo yung katabi mo. Mararamdaman mo ba na ginagabayan ng banal ng Espiritu yung katabi mo? Or yung mismong personal natin? Are we being guided by the Holy Spirit? Kasi if not, kung hindi tayo ginagabayan ng banal na Espiritu, then definitely we are dead in the Spirit. Wala tayong connection sa Diyos. Right? Ibig sabihin, we may appear religious sa mga ginagawa natin, yet the inner life ay hindi mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos na patuloy tayong binabago. At ang pagbabagong yan comes only from our active relationship with Jesus Christ. Kaya nga yung next question, who are you becoming? Who are we becoming? Diba? Being part of the church, this church specifically, who are we becoming? Buhay ba tayo spiritual? Or we are spiritually dead? Proverbs chapter 22 verse 1 says here, if you have to choose between good reputation and great wealth, choose a good reputation. Mas piliin daw natin yung may malinis na pangalan kaysa sa karangyaan. Kasi yung reputasyon na sinasabi rito, ito yung kung paano tayo tinitignan ng mga tao. We establish our reputation by kung paano ano yung pinipresenta natin sa mga tao. Kung ano yung nakikita nila sa atin through our action, na kung saan ito ay nai-establish not by a single action. Baka mamaya isang beses ka lang tumayo rito, kala mo banal ka na. It is not established by a single action, but the consistent of our everyday behavior. Daily choices, at yung character na dinidisplay natin. Alam nyo kasi mahirap yun di ba? Parang ang sungit-sungit mo pero may bibirit ka ng ng biro, parang hindi mo naman character yung mapagbiro ka masungit ka So samang hindi mo alam kung paano ka magre-react Teka, tatawa ba ako? Right? So, sabi rito, a good reputation, meron daw itong kapangyarihan na makapag-earn ng tiwala ng mga tao. Ang may malinis na pangalan, meron itong kakayahan na magbuo ng isang makabuluhang relasyon.
So generally speaking, mapagkakatiwalaan natin yung mga taong may malinis na reputasyon. Pero yung mabuting reputasyon na dinidisplay, na ipinapakita natin, maari itong masira. Maaring masira ito sa papaanong paraan. 2 Timothy chapter 3 verse 5, ipinapakita nilang makadiyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Hindi nagbabago. Right? Kung paano pumasok, ganun pa rin lumabas. Di ba? I-observe nyo yan. Sa mga katabi ninyo, ito ba nagbabago? Parang ito, iisa lang itsura na ito, linggo-linggo. Right? Kaya nga si Apostol Pablo, pinapaalalahanan tayo na ang Diyos, He is not impressed by performance. Being inside the church, He is not impressed. He is not impressed. Ang nais ng Diyos is not the appearance of holiness. Hindi yan ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos is the reality na tayo ay nagbago na sa puso natin. Yan yung nais ng Diyos. Na kung saan pinapahintulutan natin ang banal na Espiritu na tayo ay baguhin sa buhay natin, na kung saan sinasalamin natin na merong Diyos sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Palakpak kay Jesus Christ. Amen. Pangalawa, bilisan lang natin to para hindi tayo antokin. Kasi ako'y nantok na ako eh. Hallelujah. So Jesus reveals what people can see. Kasi ganoon naman talaga eh. Minsan hindi mo naman makikita yung sarili mo, di ba? So Jesus reveals what people can see. Again, I know your works. You have the reputation of being alive, but you're dead. Kung yung mapapansin, si Jesus Christ, hindi niya pinapurian yung mga panglabas na anyo ng simbahan ng Sardis, ha? I'm preparing yung topic natin, simbahan ng Sardis. Yung mga mananampalataya ng Sardis, hindi siya na-impress, hindi niya binigyan ng papuri yung mga ginagawa nilang activity na kung saan maliwanag ang puso at mensahe ng Diyos is yung panglabas na anyo without genuine spiritual light transformation is dead. Kaya nga pag-usapan natin, ano bang ibig sabihin ng Panginoong Hesus sa simbahan ng Sardis that you have a reputation of being alive but you are dead? Hindi po ito isang bagay na parang pumasok tayo sa loob ng simbahan at tumingin ka sa paligid mo ay patay yung mga tao, walang buhay. Hindi ganun po yun, ha? Kasi di ba minsan kayo, pumapasok kayo sa simbahan, para namang walang buhay yung mga tao dito. Para silang mga patay. So hindi po yun ang pinatutungkulan ng Diyos. Kasi kung atin pong mababasa, yung simbahan ng Sardis was known for being alive. Buhay. Pag sinabi natin alive, maraming gawain. They're very active. Perhaps yung impressive yung worship nila, nakaka-attract ng maraming tao. Nakakapag-steer ng emotion ng mga tao. Maari, yung Sardis na to, popular ito sa mga personalidad. Alam mo, may mga sikat na nagsisimba dun. Right? So, yung simbahan ng Sardis, maari, kilala ito sa mga comfort na idadala. Siguro, kung ilalagay natin ngayon, siguro, maninigas ka na sa lamig dun. Tama ba? Tapos yung upuan, parang para kang, pag umupo ka, makakatulog ka eh. Diba? Sabi mo sa katibo, partida ba yan? Hindi pa komportable yan, pero nakakatulog ka na. Paano kaya kung nasa Sardis ka pa, wala, humihilik ka na yan. Diba? So, it is popular, everything looks perfect, pero yung simbahang ito, hindi sila kikilala pagdating sa kapangyarihan ng banal ng Espiritu. The Church of Sardis, ha? So, inwardly, they were disconnected from the life of God. Hindi mo makikitaan na may buhay, na nabubuhay ang banal na Espiritu sa kanila.
Kumbaga sa ano, yung kanilang pananampalataya, just external, pagpapakitang tao lamang. Kaya nga, pag sinabi natin biblically dead, kadalasan sinasabi ito in Ephesians chapter 2 verse 1. Hindi ko nasama yan. Look at what Ephesians chapter 2 verse 2:1 said. If we have the Tagalog. Noong una, this is what dead is. Itinuring kayo mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo. Right? Kaya nga si Jesus Christ ay nagbigay ng isang paalaala with this. When image outshine godliness. Kasi alam ng Panginoong Hesus yung seryosong problema ng Sardis eh. Nakikita niya yung seryosong problema ng Sardis that they may appear alive, they have the reputation of being alive, pero spiritually, they're dead. Kaya nga ito ay nagsasalita sa simbahan ng Sardis sa mga individual na maari ang mga tao sa Sardis, they are more concerned of their personal appearance, yung itsura nila. They were more concerned about the people, yung mga taong ito, they are relying on their gifts, maaari sa talento nila, sa ability nila, or their possession, na kung saan ang mga tao sa Sardis, malamang, ang gusto lang nilang mangyari, yung personal recognition. Ang galing nyo naman kumanta, ang ganda naman ng gawain ninyo. That they are seeking to impress lang, to entertain yung mga tao. Pero hindi naman sila talaga umaasa sa gabay at pagtatama ng banal na Espiritu. So it is pointless to be spiritual in the outside pero binabaliwala natin yung gabay at pagtatama ng banal na Espiritu. Kaya nga ang mga salatang ito, maaari sa mga tao sa Sardis na pumupunta ron for personal consumption. Pag sinabi nating personal consumption, siguro yung mga tao ron, makikita mo lang yung ibang mananampalataya ron, magsisimba pag may problema lang sila kasi they want to be comforted eh. Dead. Right? Gusto lang nilang ma-encourage sila sa kanilang pinagdaraanan. Dead. Right? Gustong-gusto nila yung presensya that uplifting their spirit, pero pag kinonfront na ang mga tao pagdating sa mga kasalanan at kung ano magiging cost nito ay, teka, hindi ko kaya yata yan. Dead. Amen? Yung mga tao ng Sardis, pag pinatutungkulan na yung kasalanan, they are unwilling to embrace correction. Amen? Kaya nga yung Church of Sardis, maaari may maganda silang reputasyon of being alive, na-impress yung mga tao sa kanilang mga ginagawa, pero sabi nga sa Bible, they were not complete in the eyes of God. For there is no visible evidence of life-changing power. Kaya nga sabi natin, titignan mo ngayon yung paligid mo. Titignan natin yung sarili natin. Is there a visible life-changing power of the Holy Spirit? Amen? Kaya nga, last, itong sabi ng Panginoong Hesus, number 3. Jesus wake-up call. Kanina nagsimula tayo sa may sobering statement, nakakalungkot na balita patungkol sa Church ng Sardis. Ipag-pray natin ng Church ng Sardis. So, tungkol sa malungkot na balita. They were spiritually dead. Revelation chapter 3 verse 2, if we have a Tagalog version. Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. Amen? So, ang question, anong definition ng Panginoong Hesus kung bakit niya tinawag ang simbahan ng Sardis na patay? How did Jesus know a lot of Christians in that church
were unsaved. Paano nalaman ng Panginoong Hesus na may mga dumadalo sa simbahan ng Sardis na mga walang kaligtasan? Sa Biblia kasi, hindi katulad ng marami pang mga simbahan na binanggit sa Revelation, ang simbahan ng Sardis, wala siyang record or mentioning na sila ay humarap ng matinding pagsubok. There is no mentioning of persecution, suffering, or they are being oppressed dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. Wala kayong mababasa. There is no challenge. Ngayon, tandaan po natin, hindi ko sinasabi na ang tanging sukatan ng ating pananampalataya is by having these challenges. Baka mamaya, ibig mong sabihin, Pastor, kailangan meron akong oppression, persecution na maranasan para malaman ko na meron akong pananampalataya. Hindi ko po sinasabi na iyon yung batayan ng ating pananampalataya. Pero, yung kawalan ng mga karanasang ito ay nagmumungkahi that we are spiritually dead. Amen? Kasi yung kanilang pananahimik on professing Jesus Christ, yung katotohanan kay Kristo Jesus, sila ay nanatiling tahimik. So they are dead. Pag walang sino man ang nagsalita, if we are a believer, walang sino man nagsalita ng may tapang ipahayag si Kristo Jesus, yung mga tao sa paligid natin, sa mundong ito, hindi nila makikita yung buhay at kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Linawin ko po, kung walang sapat na buhay sa atin, sa ating pananampalataya, na ibahagi si Kristo Jesus para sa mga espiritual na patay na mga tao na nangangailangan ng buhay, kung yung buhay natin, hindi ito nagre-reflect na tayo ay kinakasihan ng banal na Espiritu, kung yung buhay natin hindi nakikita ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na patuloy tayong binabago, kung yung buhay natin ay hindi nagtuturo na meron Diyos sa buhay natin, again, the sobering reality, yung malungkot na katotohanan, then we are spiritually dead. We're spiritually dead. Amen? I invite yung worship team. Let's play. We are spiritually dead. If we are not proclaiming Jesus Christ in our life, we are spiritually dead. Let's start playing yung keyboard. Diba? Kumakain pa yata si Melissa. Let's start playing. So again, sinimulan natin about the sobering question. Diba? So, I wanna end this message. Siyempre, gusto natin magkaroon ng pag-asa. This question, how truly are we alive in Christ? Revelation chapter 3, verse 2 and 3. Wake up, strengthen what remains, and is about to die, for I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Remember, this is a very important word. Remember, therefore, what you have received and heard. Remember what you have received and heard. Hold it fast and repent. Ito po yung mabuting balita ni Kristo Jesus. If we feel spiritually weak, lifeless, if that is us, if we feel this weakness, lifeless, hello, Pastor, oo nga, no? Parang hindi ko na-share si Jesus Christ sa buhay ko. Yung hindi nagre-reflect that there is this power. Just continue playing lang. Pag hindi nagre-reflect, Pastor, oo nga, no? Hindi nagre-reflect yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. Hindi ko sila na ituturo yung pamilya ko around me. Nananahimik ako because ayoko magkaroon ng conflict eh. Right? If we have that
feeling, yung pakaramdam natin, that something is inside of you that is willing to wake up. That is awareness. And that awareness is the gift of grace of Jesus Christ. Kung nakakaramdam pa tayo, that is a gift from Jesus Christ. That is awareness. Ibig sabihin, totally hindi pa patay. Can we all stand up? Yun yung mabuti sa Diyos eh. Right? Inumpisa niya sa malungkot na balita pero tatapusin niya ito sa mabuting balita. If you have this awareness that telling you, oh nga, Lord, I feel weak spiritually. Lord. Again, that is a grace of God. That awareness is the Holy Spirit. That is the Holy Spirit. Tinatawag niya tayo. He calling us to wake up. Ibalik natin yung paningin natin sa Diyos. The one who can restore even the dead. Amen. Now, if we are going to be honest, at alam natin kailangan natin gumising, we need to wake up. Here's what we need to do. Sabi ni Jesus Christ, remember, repent, and wake up. Remember. I want you to close your eyes. I want to end here. Sabi ni Jesus Christ, remember. Remember your past. Remember your past. Remember your past. Sapagkat yung memory are very powerful. It is very powerful. Minsan yung the best thing na gagawin natin is to remember those times where you are most high in the presence of God. Remember those times. Yung pinaiiyak ka ng Diyos sa kagalakan. Thank you. Remember those times where you are so much intimate with Christ. Go back to that time. Balikan natin yung mga bagay na yon. Kaya nga, the best thing we can do is to remember those times where you were most passionate about your faith. Remember. And Jesus Christ, every time He gives a rebuke, lagi niya sinasabi, part of the remedy or solution is to repent. Remember your past and to repent. Repentance is not just understanding yung problema. It's not just being sorry for the problem. Repentance is when we decide to wake up and return to Christ. To wake up means start paying attention that we need salvation. To wake up means our family needs salvation. To wake up means the ever-present power of Jesus Christ. So sabi ng Panginoong Jesus, when you remember, when you repent, when you return, your faith will be alive. So, before we sing, yung mensahe ng Panginoong Jesus sa church is in Sardis is not about condemnation. Hindi po namin kayo hinahatulan if you feel spiritually weak. There is no condemnation to those who have been freed by Jesus Christ. Malaya na tayo. But this is actually an invitation para dun sa lahat na nagnanais to be alive again. So I invite everyone, if you come, please come forward. If that is you, if you need the fresh feeling of the Holy Spirit, if you need to wake up, this is an opportunity. This is an invitation of Jesus Christ